Iniisip mo ba na gusto kita, Mr. Sebastian? Tumiibagang siya. Hindi ko yan tinatanong. Oh well, so Fea ang kinakaibigan ko at hindi ikaw. Naawa ako sa kanya. Naawa ako sa anak mo dahil naghahanap siya ng pag-aalaga ng isang tao na hindi niya siguro mahanap sa'yo. Kailan ka pa ba kakalma? Kailan ka pa ba babalik sa dating kuya na nakilala ko? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ka sobrang galit na galit sa akin. Pero sabi mo nga, layuan kita. I mean, si Fea. Pero hindi ko magawa dahil napapamahal na sa akin yung bata. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Shane. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Malungkot na sabi niya rito. Hindi mo dapat ibinibilanggo ang sarili mo sa nakaraan. Past is past. Wala ka nang magawa para mabago iyon. Sinuntok niya ang lamesa na ikinagulat nito. Hindi mo kasi alam kung paano mawalan, Shane. Malakas na sambit niya. Ikinuyom niya ang kamay at pinilit na kumalma. Yeah, hindi ko nga alam. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Like I've said earlier, hindi ikaw ang ipinunta ko rito kundi si Fea. Isa pa, huling beses ko na rin ito naman itong gagawin at hindi na mauulit. I just want you to know na kailangan ka ng anak mo at hindi yang gustong mapalayo sa'yo. Maluhaluhang sabi nito sa kanya pagkatapos ay tumayo na ito. Mabilis niyang hinawakan ng isang kamay ni Shin. Tiningnan nito ang kamay nitong hawak niya. Agad niyang binitawan ang kamay nito. Thank you sa lahat ng ginawa mo kay Fea. Tumango lamang ito pero ramdam niya na kumirot ang puso niya. Ano bang kasalanan ni Shane? Bakit niya ito ginaganon? Bakit ganito na lang ang pagtrato niya sa kanya? Pinagmabastan lamang niya itong naglalakad palabas ng mansyon niya. Tama ba ang ginawa niya rito? Tumakbo siya palabas para sundan ito dahil na-realize niyang hindi tama ang inasal niya. Naabutan niya itong nakaupo sa may gilid ng daan at umiiyak sa tabi. Nilapitan niya ito at umupo rin siya sa tabi nito. Nag-angat ito ng ulo at tumingin sa kanya ng masama. Sorry sa inasal ko kanina, hindi dapat kita binulyawan. Hindi ko dapat ginawa yun. I don't know, pagdating sa'yo lumalambot ang puso ko. Masaya ko dahil sa ginagawa mo kay Fea, dahil inaalagaan mo siya. You can stay in her life kahit ilang taon mo gusto. Alam mo, tama ka, sa totoo lang. Gusto ko sa akin lumaki si Fea pero hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa naayos ang sarili ko. Hindi pa ako bumabalik sa dating ako. Baka masaktan ko lang siya kapag nasa tabi ko siya. Baka magaya siya sa mama niya na hindi ko man lang nagawang protektahan. Tumingin siya sa kalangitan. Hindi ko nga alam kung napalaki ko ba siyang maayos. Si Fea, hinawakan nito ang balikat niya. Napalaki mo siya ng maayos. At bigla na lang hinalikan niya ang labi ni Shen. Malambot ang labi nito at mabango. Automatikong gumalaw ang labi nito at tumugon ang halik nila rito. Hindi na siya nakapagpigil. Hinawakan niya ang mga magkabila nitong pisngi. Habang hinahalikan, bumuka ang bibig nito. Ipinasok niya ang dila niya sa loob at ganito rin ang ginawa nito sa kanya. He want more. Habol ang hininga ng maghiwalay ang mga labi nilang dalawa. Nagyuko ito ng ulo ngunit hinawakan niya ang baba nito saka tumingin ng seryoso nito. Tawagin mo akong kuya ulit o kahit na ano, okay lang sa akin at susubukan kong maging mabait para sa'yo. Tumawa ito at nginisihan siya. Pagkatapos mo akong halikan, nagkamot siya ng batok. Hindi mo ba nagustuhan? He tested her. Malapad itong ngumiti. Tatawagin ba kitang kuya ulit o wag na lang? Baka kasi maging tayo, peace. Nilapit niya ang muka sa mukha nito. Hindi ako nakikipagbiruan pagdating sa pagmamahal, Miss Alonzo. Tumayo siya at inilahad ang isang kamay sa harapan nito. Ihahatid na kita sa inyo. Tinanggap naman iyon ng dalaga ngunit umiling ito. Dala ko ang kutsi ko. Ininguso nito yun. Isa pa, uuwi ako ng Maynila. Sinadya ko lang na sumaglit dito para kay Fea. Hindi ka na babalik? Agad niyang tanong
na ikinamula ng dalaga. Gusto mo ba akong bumalik? Balik tanong sa kanya. Of course, pag-iisipan ko, hindi niya binitawan ng kamay nitong hawak-hawak pa rin niya. Alam kong isusumpa ako ni Dunya Minda pero bahala na. Tumawa ito, sabi niya. So you mean, nagtaas ito ng isang kilay. Hindi naman siguro masamang manligaw ang 35 years old na widow sa isang 22 years old na dalaga. Hindi naman halatang 35 ka. Hindi naman halatang 35 ka na. Mga nasa 34 ka lang, biro nito sa kanya. Sorry again, Shane. Seryosong usa nito rito matapos bitawan ang kamay nito. Prove to me that you're sorry. Hinapit niya ito sa baywang. Don't test me, baka hindi ako makapagtimpi, bulong niya sa tenga nito na ikinag-iktad ng katawan nito. Anong gagawin mo? Ngumisi siya rito. You can taste heaven and hell. And the same time, itinulak siya nito. Aalis na ako, sabi nitong kinagat muli ang ibabang labi. Sa ginawang iyon ni Shane ay muli niyang itong hinapit sa bewang at mabilis na siniil ng halik sa labi. Umungol ito sa pagitan ng kanilang mga labi. Binuhat niya ito habang patuloy na hinahalikan patungo sa kabilang daan, ang likurang bahagi ng kanyang mansyon. Sa likuran noon ay may isang kwarto na tanging siya lang ang nakakalam. Ibinababa niya ito sa tapat ng pintuan. Itinaas niya ang dalawang kamay ng dalaga habang patuloy niya itong hinahalikan. Nakahawak ang isa niyang kamay sa dalawang kamay nito habang ang isa ay kumapa sa doorknob. Mabilis niyang ipinasok si Shane sa loob at isinara ang pinto. Binuksan niya ang ilaw na hindi pa rin binibitawan ang dalaga. Damn, I want you, bulong niya. Ito ipinahiga niya ito sa kama na naroon at dumangan sa ibabaw ng katawan nito. Tawag ng marahan dito. Rosel! Masuyo niyang hinaplos ang magkabilang pisngi nito at hey, Mr. Sebastian, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa kabuhan niya. Napaigtad siya sa sinabi nito. Pinagpapantasyahan lang pala niya ang dalaga. Bigla tuloy siyang nahiya sa sarili niya. Binitawan niya ang kamay nitong hawak niya. Just in case na kailangan mo nang ginisihan siya nito kaya hininto niya ang sinasabi nito. Pinagpapawisan ka, nakangising sambit nito habang nakatingin sa kanya. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo ng Maynila. Ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Pinaikot nito ang hawak na susi sa daliri nito at isinuksok ang isang kamay sa bulsa ng suot nitong maong na jacket. I will see you soon, kuya. Nakangiting sambit nito sa kanya matapos siyang nginitian nito ng malapad. Ngayon magkasundo na sila pagkakataonan niyang para makilala ito ng lubusan. Pinaandar nito ang makina ng kotse. Pinasaya niyang pumasok sa loob ngunit napatigil siya sa paglalakad nang may isang kotseng tumigil sa tapat ng bahay niya. Pamilyar sa kanya ang kotseng iyon dahil ito ang sinakyan na kotse ni Shane kahapon. Lihim siyang nainis sa may-ari ng kotseng iyon. Tanging busina lang ang naging sagot ni Shane bago nito patakbuhin ang kotse nito. Sumunod naman ang isang kotse sa likuran nito na bumisina rin. Hindi kaya huli na siya? Napansin siya ni Manong Philip na nakatingin sa papalayong kotse ng dalawa. Sir, bakit hindi mo siya sundan? Tanong nito sa kanya. Umiling siya rito. Hindi pa sa ngayon, Manong. Kailangan ba ang tamang panahon? Tumingin siya sa kalagitnaan. Pagbalik niya, Manong, pagbalik niya. Paano kung sa pagbalik niya mahal na siyang iba? Hindi imposibleng mangyari yon, Manong. Malungkot niyang tugon. Tinapik siya nito ng marahas sa balikat niya. Nakikita ko na ang dating Rosel na may puso. Mukhang nag-iba na ang pader mo, sir. Hindi ko kasi alam, Manong, kung bakit ako nagkakaganito kay Shane. Pag-ibig na yan, sir. Totoong pag-ibig. Nauna itong pumasok sa loob ng gate. Habang nakasunod siya rito, biglang tumunog ang cellphone niya. Habang naglalakad papasok sa loob, tiningnan niya ito kung sino ang tumatawag. Nang makita niya kung sino, agad niya ito inop ang cellphone niya. Hindi niya gustong makipagdiskusyon kay Avery ngayon dahil kukulitin na naman siya nito tungkol sa nangyari kanina at hindi niya gustong itrato siya ng ganon nito, lalo na at malinaw na ang lahat sa kanya. Wala silang relasyon kaya wala siyang dapat ipaliwanag dito. Pauwi na si Shane sa Maynila. Natanggap niya na ang resulta ng lisensya niya sa examination na nakapasa siya sa eksakto
ang pagtanggap sa kanya ni Principal Antonio bilang grade 3 teacher ng Magsaysay Elementary School kung saan siya nag-aaral noon. Sinabayan siya ni Edward dahil patungo rin ito ng Maynila. Isa pa, may kasama si Edward sa kotse nito, ang ate raw nito na lasing sa kabilang ng pagiging playboy ni Edward. Mabait pala talaga itong tao. Iniisip niya hanggang ngayon ang sinabi ni Rosel. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito na gusto siyang ligawan nito. Ang totoo, gusto niyang magpaligaw dito pero natatakot siya dahil baka masaktan na siyang muli. Isa pa, hindi naman niya gustong gawin panakip butas si Rosel dahil sawi siya sa kay Henry. Siguro ngayon dadamahin muna niya ang lahat kung seryoso ba talaga ito sa kanya o pinagtitripan lang siya nito. Kinagat niya ang ibabang labi niya at iniisip ang nangyari kanina. What if hindi natapos ang halik na yun? Nasa kama na siguro siya ngayon, losing her virginity with him. Nakakatangay ang halik ni Rosel, parang isang alak na nakakalango. Biglang sumagi sa isip niya ang babaeng sexy na nakita niya noon sa loob ng kotse ni Rosel. Nakadama tuloy siya ng selos dito. Sino kaya ang babaeng iyon? Baka naman nobya nito o di kaya kalandian lang. My God, ano bang iniisip niya? Ipinilig niya ang ulo at itinuon sa daan ang tingin. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Shane? Boses ni Henry. What? Matarin niyang sagot. Pabalik ka na ba ng Maynila? Malambing na tanong nito. Kinunot ang noo niya. Ngayon pa ito naging concern, ngayong hindi na sila. Why? Malamig niyang tanong dito. Pwede ba tayong magkita sa OT King? Hindi niya ito sinagot. Sapat na putulin niya ang linya para sabihin niyang hindi niya gusto. Sinasadya ni Henry na bakuran siya. Nalaman niya na sinasabi pa rin ito sa mga magulang niya na sila pa rin. Kaya uuwi siya para sabihin sa mga ito ang totoo at para na rin sabihin sa mga ito ang pananatili niya sa Magsaysay Ferrero kasama ng kanyang Lola Minda. Pagdating ni Shane sa kanila, sinalubong siya ng katulong nila. Pinagbuksan naman siya ni Manong Fabian, ang gwardiya nila. Sa subdivision sila nakatira sa Pasay. May negosyo ang kanyang mga magulang. Gumagawa ang mga ito ng mga processed foods. Tulad ng negosyo ni Rosel yun, nga lang meat product ang ibinibinta nila. Ito ang negosyo nila simula nung lumipat sila rito sa Manila. Kadalasan tanging ang kanyang yaya Lauring ang kasama niya sa bahay nila. Nung bata pa siya hanggang sa magdalaga. She, tawag niya sa yaya Lauring pagkapasok niya sa mansyon. Ibinababa niya ang side bag niya at coach na niyakap ito ng mahigpit. Yaya, hinaplos nito ang buhok nito tulad ng palagi nitong ginagawa. Kinalas niya ang pagkakayakap dito at tiningnan ito sa mga mata. Sina mama at papa po? Masayang tanong niya rito. 2 linggo na rin ang nakakaraan mula nang nagpaalam siya sa mga ito. Natungo siya sa kanyang abuela. Bumuga ng hangin ang matanda bago siya nito sinagot. Mula nang umalis ka, panay na ang away nilang dalawa. Nagtatalo sila dahil pinayagan ka ni si Roman na pumunta sa probinsya ninyo. Kumunot ang noo niya. Nasaan ho ngayon si Mama Yaya? Nilingan-lingan niya ang paligid. Inaasikaso ang negosyo ninyo. Palaging mainit ang ulo ni Ma'am Ana pati mga katulong na dadamay sa galit nito. Pagsusumbong ni Yaya Lauring. Kaya pala napansin niya na kayoko ang mga ito nang pagbuksan siya ng gate kanina. Hindi na bago sa kanya ang ugali ng kanyang mama kahit nga siya ay nagagawa nitong sigawan kapag mainit ang ulo niya. Kaya minabuti na lang niyang magpaalam sa papa niya dahil mas malapit sila rito. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang makauwi siya, kaya minabuti na lang niyang tunguhin ang kwarto niya sa itaas. Hindi ka na ba kakain, She? Pahabol na tanong nito habang paakyat siya ng hagdan. Nilingon ni Shane ang matanda at mabilis na umiling-iling. Humakbang muli siya sa hagdan habang nakahawak sa hamba nito. Dumiretso siya sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang basag na family picture frame. Walang nabago mula nang umalis siya. Ang buong kwarto niya ay hindi malinis. Sinadya marahil ni mama na parusahan siya. Hindi niya namamalayan ang pagpatak ng luha niya habang